Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, Oriental Beauty. Panalo nga ba kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So may nagtatanong kasi sa akin. Sabing ganun, Mama Sam, ano bang tingin mo ang dapat natin ipadala sa Miss Universe? Mistisa ba or Oriental Beauty? Actually, syempre ang Pilipinas kasi nag-experiment talaga sila nang ipinapadala nila sa isang international pageant. Hindi lang sa Miss Universe sa lahat ng international pageant. Pero syempre, ano ba nga ba talaga ang Pilipinas? Mistisa nga ba o Oriental Beauty? Ako para sa akin, syempre, mas nakikilala tayong Oriental Beauty kasi talaga yung Oriental Beauty, doon mo nakikita yung pagka-Pilipina ng isang Pinay. Doon lumalabas talaga na, you know, she's from the Philippines kasi Oriental Beauty siya. Saka, grabe, mas para sa akin maganda ang mga Oriental Beauty more than sa mga mistisa. Sa totoo lang, kasi parang pag naayusan sila, mas lumalabas yung beauty. Lalo na kapag minake-upan mo to ng full makeup talaga na pak yung dating, doon makikita mo talaga yung ganda ng isang Pilipina. Grabe. So, isa to sa mga hinahangaan ko talaga pagdating sa beauty pageant, ng mga Oriental Beauty. I like Maxine Medina kasi dati yung nilaban natin si Maxine Medina. Diyos ko, nakita mo yung beauty niya. Lalo na yung naayusan siya. Ay, nako, bongga. At saka, eto pa, Janine Togonon. Diba? Yung minake-up pa na si Janine Togonon, talagang grabe. Ang ganda-ganda ni Janine Togonon. Sobrang lumabas talaga yung pagka-Pilipina beauty niya. Tapos, lalo na yung naka-glam siya. Ay, nako, panalo. Ang winner yung itsura. Tapos, gusto ko din si Miriam Kiambao. Oy, wag mo isnabin. Ang beauty ni Miriam Kiambao. Doon lumabas sa entablado ng Miss Universe. Lalo na naka-full makeup siya. Oh my God. Ang ganda-ganda. Michelle D. Pag na-makeup pa si Michelle D, lalong gumaganda, lumalabas yung beauty. Kaya lang kasi sa Miss Universe, actually, napapansin talaga yung mga Oriental Beauty natin. Katulad nila, ayun nga, Maxine Medina, pumasok sa semifinals ng Miss Universe, nakarating sa top 6. Andyan din syempre si Michelle D. Nakita naman natin recently ng Miss Universe na talaga naman umabot talaga hanggang sa top 10. And then, nandyan din si Miriam Kiambao. Si Miriam Kiambao, first runner-up sa Miss Universe, di ba? Taray, layo ng narating. At ganun din si Janine Togonon. Para sa akin, siguro yung mga prototype na katulad nila, Miriam Kiambao, Janine Togonon, ayan yung mga beauty talaga na pumapalo talaga sa entablado ng Miss Universe. Nagugustuhan talaga sila ng hurado. Sa mga mistisa, actually, yung mga mistisa beauty, ang mga Miss Universe natin, mga mistisa, katulad na lang ni Pia Wurtzbach, mistisa, di ba? And then, etong si Catriona Gray, mistisa. So, iba yung dating. Pero guys, ako sa totoo lang ako tatanungin mo, ilang mistisa na ba ang naipadala natin sa Miss Universe? At ilan ba ang pumalo at ilan ba ang hindi? So, ilang Morena Beauty na ba ang naipadala natin sa Miss Universe? Ilan ba ang pumalo at ilan ba ang hindi? Ako, para sa akin, ang isang galing ng isang kandidata, hindi yan makikita sa kulay, hindi yan makikita sa ganda. Makikita yan sa galing, kung paano siya nagpreparasyon, di ba? Kasi marami tayong kandidata na magaganda, pinadala natin sa Miss Universe, pero nakita mo naman, hindi naman sila pumasok sa semifinals. Isa ng example dito, Celeste Cortesi, isa yan sa mga Diyosahan ang dating. Pero, hindi siya pumalo sa semifinals. Sa Morena Beauty naman, Oriental Beauty, andyan si Gasini Canados na talagang masasabi mo yung ganda nito. Hindi mo matatawaran. Pero, hindi rin siya nakarating sa dulo ng competition. So, it's not about the color. It's about kung paano ang preparasyon na ginawa niyang paghahanda sa sarili niya para sa laban niya sa competition ng Miss Universe. Ayun yun eh. So, mas gusto ko syempre una, ang kandidata sanang manalo ngayong taon na to sa Miss Universe, at least 5'7" or 5'8".
ang pinakamababang height. Tapos pataas, di ba? So kasi iba kasi yung dating kapag matangkad ang kandidata. Miriam Kiambao, Janine Togonon. Isa to sa mga talagang masasabi mong matangkad ng kandidata kasi 5'8 yung height nila eh. So ibig sabihin kapag matangkad ng kandidata, madaling mapansin sa isang beauty pageant. Totoo naman yun. Maraming kandidata talaga na mapapansin mo yung beauty nila kasi sobrang tangkad nila. Isa yun sa mga nakakaganda sa kandidata, yung matangkad. Kahit sabihin pa natin na yung beauty niya ay simplihan lang, pero yung height nandiyan, isa yun sa mga talagang malaking asset mo pagdating sa pageant, di ba? So, dapat matangkad. So, kahit sabihin pa natin mestiza to or morena beauty to, basta matangkad siya. Tapos pangalawa, gusto ko, syempre, may body. Talagang nandoon yung, kita mo talaga yung kaseksihan. Kasi maraming matatangkad na straight lang yung body nila. So, hindi ganun ka bongga yon. So, dapat talaga makikita mo yung body shape. Kasi, syempre, pag nag-swimsuit, may ibubuga. Saka gusto ko yung medyo malaman konti. Yung parang tipong Catriona gray, ganon. Michelle D, yung may laman talaga na masasabi mo na makita mo yung kaseksihan. Yung kahit anong gawin, basta nandoon talaga, pag pinag-swimsuit mo siya, sexy, di ba? Kasi mahirap naman yung payat ka, tapos straight lang yung katawan mo. So, hindi ka rin papalo sa Miss Universe. Gusto ko yung mga katawan katulad ni Rachel Peter. Yes! Ganun kabongga. Yung long-legged, tapos ang sexy. So, ganon. Tapos matangkad. At least siguro 5'10", 5'8". Ayan, okay na yan. 5'9". Ang perfect. Isa yan sa mga perfect height. So, gusto ko sana makuha nilang Miss Philippines ganon. And then, number 2, syempre, maganda ang mata. Kailangan yung mata hindi malungkot. Kasi si Rabia, sa totoo lang, kapag tinignan mo yung mga pictures niya, ang lungkot-lungkot ng mata niya. So, isa kasi yun sa mga hindi nakakagandang tignan pagdating sa mga photos na ipinipresent sa mga hurado. So, mas maganda talaga yung makikita nila yung mata na parang bubbly kagad yung makikita nila sa mga mata, yung personality ng isang girl na buhay na talagang masasabi mo, oh my God, Miss Universe to, ganon. Tapos, syempre, kahit hindi naman dito hada, basta maganda yung mukha. So, yun. So, plus, short hair ba or long hair ba? It doesn't matter kung short hair siya or long hair siya. Basta ang importante ay matalino. May laman ng utak. Kasi, syempre, kung walang laman yung utak niya, kahit anong ganda niyan, Diyos ko, ligwak yan. So, dapat talaga smart eh. The way kung paano siya magsalita, mag-isip. Lalo na kung pananalita niya, kailangan talaga may ibubuga. Siguro yung mga Catriona Gray kung paano ganung magsalita. Plus, syempre, may advocacy. So, napaka-importante na transformation siya. Yung alam mo yun, yung meron siyang ginagawa at meron siyang ilalatag sa beauty pageant. Di ba? Hindi yung po pwede yung pumunta ka lang doon, ang baon mo lang ay ganda. At saka syempre, ayun na, mag-training ng bonggang-bongga, especially yung pasarela, kung paano lumandi sa entablado, gaano ba dapat ka-sexy maglakad. To lalo na ngayon sa Miss Universe, ang labanan, kailangan sexy. Napanood naman natin tong recently na Miss Universe, Diyos ko, grabe talaga si Shanice. Ay, nako, bongga, yung kanyang pasarela talaga ang sexy kasi naman talaga ni Shanice, kaya ito yung nanalo eh. Ang tangkad pa. Ang ganda pa, di ba? So, dapat yung mga ganun level, dapat kung kukuha tayo ng kandidata, yung level na katulad na pwede mong ihantulad talaga kay Shanice. Hindi dapat kamukha, pero dapat yung may sariling identity, pero may sariling beauty. Na kapag tinignan mo siya, wow, beautiful, di ba? Hindi po pwede yung parang Pinay beauty lang, pero walang appeal. So, mas gusto ko na yung talagang masasabi mo, yung ganda nito. Lalo na kapag inayusan na siya na kahit anong ayos, may ibubuga talaga yung beauty niya. So, isa nga sa mga nakikita ko, dapat sa isang beauty queen, hindi mawawala yung beauty kasi it's a beauty contest. At the end of the story, titignan pa rin nila dyan yung mukha, dapat maganda.
So, ako para sa akin, marami naman tayo mga Pinay beauty na talagang masasabi mo, oh my God, tinan mo si Atlea, di ba? Ang ganda-ganda nung inayusan, ang lakas makalatina. Krishnan Gravides, talagang masasabi mo, oh my God. Alam mo, sa totoo lang, si Krishnan Gravides, pwede pa tong sumali sa Miss Universe Philippines eh. Kasi yung beauty niya talaga, may ino-offer talaga nakakaiba, lalo na pag inayusan. So, kailangan lang niya siguro talagang i-improve lalo yung kanyang com skills, and then ayun, yung ma-develop pa siya ng gusto. Nako, panalo to pagdating sa Miss Universe. Lalo na kung pag magiging magaling to rumampa, oh my God, talagang kukuha ng corona to. So yun, yung mga beauty ganyan kasi, ayan talaga yung hindi pinapakawalan at sana ayan yung mga dinidevelop ng gusto para sa isang competition. So gusto ko talaga, ngayong taon na to, ang nakikita ko, sabi ko nga, at isa manalo talaga yung perfect na kandidata na pwede natin ipadala sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko complete, may height, beauty, and then, ayun, makikita mo yung pagka-Pilipina, ang sweet ng mukha. Plus, ayun lang, kailangan lang niya talaga baguhin yung atake niya na makita mo sa kanya yung pagka-Miss Universe, di ba? So, yun. So, I think kaya niyang manalo dito. Sarap laruin to. Isa din sa mga gusto ko rin sumali. Kaya lang kasi parang pili ko yung height ni Bella eh. Si Bella kasi hindi ganun katangkadan eh. Pero isa yan sa mga inaabangan ko talaga na parang wow. Ngayon pa lang, Diyos ko, talagang kaabang-abang na. Diba? So yun. So excited ako sa darating na Miss Universe. Kasi parang feeling ko yung mga magiging kandidato this year talaga namang pasabog. At parang feeling ko mga palaban ng mga lalaban dito. So, yun. So, tignan natin kung sino yung mga magiging officially candidates and then, yun, pumili tayo doon kung sino nga ba talaga yung pwedeng pang Miss Universe na idadalhin sa Mexico. Actually, sabi ko nga, it doesn't matter kung Miss Tisa man yung makukuha natin or Morena Beauty, basta nandoon sa kanya yung katangian na alam mo na pwedeng kumabog bilang kandidata sa Miss Universe. Kasi, hindi lang naman to yung, ay, sige, pwede na siya kasi may pangalan siya, ay pwede na siya kasi tingnan mo din yung kalibre niya, yung capacity level niya, kung kaya ba talagang sumabay sa mga magiging kandidata ng Miss Universe. Kumbaga kasi at the end of the story, syempre competition pa rin siya. So kailangan makita mo pa rin sa kanya yung kung ano yung hinahanap ng Miss Universe talaga ay nasa kanya, di ba? So yun, yung kumbaga parang isa siya sa mga pagpipilian na ay pwede itong maging Miss Universe. Ayun lang naman yung importante sa competition ng Miss Universe. And kailangan lang natin magpadala na angkop doon sa hinahanap nila para kumabog ng bonggang-bongga. So yun, sana makakuha tayo ngayong taon na to na talagang masasabi mo na pwede talagang makipagsabayan. Diyos ko. I'm so excited. Excited ba kayo? So, yun. So, kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo na dapat nating ipadala talaga sa Miss Universe? At sino nga ba ang dapat nating ilaban talaga sa competition ng isang beauty pageant? Ano nga ba yung hinahanap ninyo para sa isang magiging kandidata natin sa Miss Universe? O ba tingin mo, Miss Tisa or Oriental Beauty? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. And then, of course, huwag niyong kalimutan i-like ang video natin today. At then, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.